Special number ng 3 girls. Here they are. Praise God. Hallelujah. Ang kanta po nito ay inahali natin sa Panginoon, siyempre, at pagdilali po sa lahat ng mga birthday celebration. Amen. Natawagan ko po mga kapatid si Sister Roslyn para sa ating tithes and offering. Tithes offering na. Purihin ang Diyos. Nais kong batiin ang mga birthday celebrant sa buwan na ito. Happy birthday sa inyo. At nais kong mag-alay ng awit para sa inyo. Hit mo nga, Brother Roland, yun.
Yung mensahe ng Diyos para sa inyo. Special number pa rin for testimony and Ano man ang tatakakin ninyo sa bagong taon na ito ng buhay ninyo ngayon, alalahanin niyo sana na napakahalaga ang pananatili sa Panginoon. Happy birthday sa inyo. God sabihin sa inyo lahat. Bless you. Thank you, Pastor, sa napaka-meaningful na word ng kanta. Yes, it's true that anumang bagyo ang pumasok o dumating sa buhay po natin, we have to be still because we know who our God is. Amen? Sa aming buhay, bago ko po ibigay yung word ng Lord sa Tithes and Offering, I'll just take this opportunity. Yes, it's my last one by November 27. Matagal pa, matagal pa. Pero, since today is the celebration for this month, so, I thank God dahil sa dami ng bagyo na dumating sa buhay ko, I'm still standing in the presence of God. He is my refuge, He is my strength. Siya yung nagbibigay sa akin lahat-lahat ng courage sa buhay ko para mapaglabanan ko yung buhay na meron ako ngayon dito. Mahirap man, pero I know that God is with me. Every one of us, I know that God is with us. He will never leave us nor forsake us. Amen. So, thank you dahil nakahanap ako or binigyan ako ng Panginoon ng pamilya dito sa Cyprus na hindi lang sa pagmamahal nila ito binibigay, pinapakita, kundi sa lahat ng aspeto na kailangan ng isang kapamilya is nararanasan ko sa pamilyang ito. So, praise be to God.
all glory belongs to Him. Hallelujah. And in Acts, sa ating word, sa ating pagbibigay is in Acts 20:35, sabi dito, I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak, and to remember that the word of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. This is very common puro sa ating lahat. This is a common word sa ating lahat that is better to give than to receive. Dahil, we all know that in this saying sa pagbibigay is mas marami tayong natatanggap na pagpapala without expecting anything from the one who na binigyan po natin. Kundi ang yung expectation po natin is sa Panginoon lamang. Dahil siya yung nagbibigay, nagre-reward sa atin ng mga bagay-bagay at siya yung nakakaalam kung ano yung mga kakailanganin natin. Because nagbigay ka ng 20 euro sa kapatid mo is you're expecting 20 euro also. Diba? So no. Kung binigay mo na yun, huwag ka nang mag-expect sa kanya na ibibigay din niya in the same way. Kundi mas maganda kung mag-expect tayo sa Panginoon dahil siya yung mas nakakaalam. With that 20 euro na binigay mo, maybe, 20 million. oh, you say it to yourself. Declare it. And depende sa pagdedeklara po natin sa ating buhay, yung ibibigay po ng Panginoon sa atin. What we speak, what comes out our mouth, it come to pass. Amen. Amen. So praise be to God. Hallelujah. So giving can bring joy, fulfillment, and sense of purpose to our lives. It can also strengthen the relationship with others too and to God. And also this way of giving can be a source of deep joy and gratitude, and can also strengthen our faith and our sense of connection to brethren and to our God. Therefore, as we seek to serve God and others through giving generously, we can look to Jesus with confidence that He is our guide and our inspiration, because He is the source of everything that we have or had yesterday, today, and the days to come. He is the source of everything for us. Praise be to God. Hallelujah. So, sorry po, wala po kong na-prepare na kanta. Pero pagpalain po lahat tayo ng Panginoon. Kala ko kakanta ka pa kayo. Tayo po tumayo at manalangin. And also, as you give, yung mga binigay po natin, mag-declare po tayo sa ating mga binigay kung ano po yung desire ng puso natin para sa mga, not only for the amount na binigay po natin, but mag-decide po tayo para sa ating family, sa ating relatives, or someone, or especially sa ating church.